May mga nilalang sa mundo na nabubuhay ng mas matagal kaysa sa anumang imperyo. May mga organismong nagsimulang umiral bago pa maitayo ang mga piramide ng Egypt, bago pa maisulat ang unang mga pahina ng kasaysayan, bago pa magkaroon ng mga bansa, syudad, at maging ng modernong tao. Habang ang mga sibilisasyon ay sumibol at naglaho, habang ang mga digmaan ay nagsimula at natapos, habang ang buong mundo ay paulit-ulit na nagbago, may mga buhay na tahimik lamang na nagpatuloy. Mula sa nagyayelong karagatan ng Arctic hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan, mula sa mga sinaunang puno na nakatayo sa loob ng libu-libong taon, hanggang sa mga organismong nagsimulang mabuhay bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Sa video na ito, bibilangin natin ang 15 pinakamatatandang nilalang na buhay pa rin hanggang ngayon. Mga nilalang na tila hindi sumusunod sa takbo ng panahon. Mga buhay na saksi sa kasaysayan ng ating planeta. At habang papalapit tayo sa dulo, mas lalo mong mauunawaan kung gaano kaikli ang buhay ng tao kumpara sa ilan sa mga organismong kasama sa listahang ito. Ito ang 15 pinakamatatandang nilalang na buhay pa rin hanggang ngayon. Pero bago ang lahat, baka pwede muna ako makahingi ng like at pakisubscribe na rin ang aking channel. Sobrang halaga po sa akin ito. Maraming salamat po. Simulan na natin. Tara? Ancient Arctic Giant, the Greenland Shark. Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang pating na buhay pa mula noong panahon bago pa maitatag ang karamihan sa mga bansang kilala natin ngayon? Sa nagyayalong tubig ng Arctic Ocean at North Atlantic, may isang nilalang na tila hindi naapektuhan ng paglipas ng panahon. Ito ang Greenland Shark, isang pating na maaaring mabuhay ng mahigit 500 taon. Noong 2016, natuklasan ng mga siyentipiko sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga mata ng mga Greenland Shark na ang ilan sa kanila ay isinilang pa noong unang bahagi ng 1,500. Hindi tulad ng ibang pating, napakabagal ng paglaki nito. Tinatayang halos 1 sentimetro lamang ang idinadagdag nito bawat taon. Dahil sa malamig na kapaligiran at mabagal nitong metabolismo, nagagawa nitong mabuhay ng mas matagal kaysa sa anumang kilalang vertebrate sa mundo. Habang nagaganap ang mga digmaan, revolusyon, at pag-usbong ng modernong sibilisasyon, tahimik lamang na lumalangoy ang Greenland Shark sa kailaliman ng karagatan. Isa itong buhay na paalala na may mga nilalang na nakasaksi sa mga siglong hindi kailanman mararanasan ng tao. Jonathan the Timeless Tortoise. May isang pagong sa isang maliit na isla na nabuhay ng sapat para makita ang pagbabago ng halos buong modernong mundo. Si Jonathan ay isang Seychelles giant tortoise na naninirahan sa St. Helena, isang malayong isla sa South Atlantic Ocean. Ipinanganak siya noong humigit kumulang 1,832, dahilan upang siya ang pinakamatandang kilalang hayop sa lupa na buhay pa hanggang ngayon. Nabuhay si Jonathan noong panahon na wala pang eroplano, wala pang telebisyon, at hindi pa umiiral ang karamihan sa teknolohiyang ginagamit natin araw-araw. Habang lumilipas ang mga dekada, nasaksihan niya ang pag-usbong ng industrialisasyon, 2 pandaigdigang digmaan, at ang pagdating ng internet. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy pa rin siyang inaalagaan at sinusubaybayan ng kanyang mga tagapag-alaga. Bagamat humina na ang kanyang paningin at pang-amoy, nananatili siyang simbolo ng tibay at mahabang buhay. Ang kanyang kwento ay nagpapakita kung gaano katagal maaaring mabuhay ang ilang nilalang kapag napangalagaan at nabigyan ng tamang kapaligiran. Arctic Titan, the Bowhead Whale. Sa ilalim ng makakapal na yelo ng Arctic, may isang higanteng balyena na maaaring nabuhay na ng higit sa 2 siglo. Ang Bowhead Whale ay isa sa pinakamahabang nabubuhay na mammal na natuklasan ng siyensya. Natagpuan ito sa malamig na karagatan ng Arctic, kung saan kaya nitong mabuhay ng mahigit 200 taon. Naging tanyag ang species na ito matapos matagpuan sa katawan ng isang balyena ang isang lumang harpon na ginamit pa noong 1,800. Sa haba na umaabot sa 18 metro at bigat na halos 100 tonelada, isa itong tunay na higante ng karagatan. Mayroon itong makapal na taba na nagsisilbing proteksyon laban sa matinding lamig ng Arctic. Mas nakakabilib pa rito ang kakayahan nitong umiwas sa maraming sakit na karaniwang lumilitaw sa matatandang hayop. Dahil dito,
Pinag-aaralan ito ng mga siyentipiko upang mas maunawaan ang proseso ng pagtanda at pag-iwas sa cancer. Habang ang karamihan sa mga mammal ay nabubuhay lamang ng ilang dekada, ang bowhead whale ay patuloy na naglalakbay sa ilalim ng yelo sa loob ng maraming henerasyon. Ethel Caterham, humanity's oldest living witness. Bago pa man sumiklab ang unang digmaang pandaigdig, mayroon ng isang tao na nabubuhay at hanggang ngayon ay buhay pa rin. Si Ethel Caterham ang pinakamatandang beripikadong taong buhay sa kasalukuyan. Ipinanganak siya noong 1900 sa England, isang panahon kung kailan kakaunti pa lamang ang sasakyan at wala pang modernong teknolohiya. Sa loob ng higit 116 na taon ng kanyang buhay, nasaksihan niya ang ilan sa pinakamalalaking pagbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Naranasan niya ang dalawang pandaigdigang digmaan, ang pagdating ng telebisyon, ang paglalakbay ng tao sa kalawakan, at ang pagsilang ng digital age. Bagamat kahanga-hanga ang kanyang edad, ipinapakita rin ng kanyang kwento ang limitasyon ng buhay ng tao. Karamihan sa mga eksperto ay naniniwalang ang natural na hangganan ng buhay ng tao ay nasa pagitan ng 100 at 20 at 100 at 25 taon. Sa listahang ito ng mga sinaunang nilalang, siya lamang ang kinatawan ng ating species. At kahit siya ang pinakamatandang tao sa mundo, marami pang ibang organismo ang mas matanda ng libo-libong taon. Ming the legendary ocean quahog, isang simpleng kabibe ang minsang natuklasan sa ilalim ng dagat at kalaunan ay nalamang nabuhay ito ng higit sa 500 taon. Noong 2006, nakakuha ang mga mananaliksik ng isang ocean quahog clam mula sa seabed malapit sa Iceland. Sa unang tingin, wala itong pinagkaiba sa milyon-milyong kabibeng naninirahan sa karagatan. Ngunit matapos itong suriin, natuklasan nilang ito ay may edad na humigit kumulang 507 taon. Pinangalanan itong Ming dahil isinilang ito noong panahon ng Ming Dynasty sa China. Nang ipanganak ang kabibing ito, nagsisimula pa lamang ang Age of Exploration at hindi pa lubusang natutuklasan ng mga Europeo ang maraming bahagi ng mundo. Tulad ng mga puno, nagkakaroon ito ng growth rings sa shell nito. Sa bawat taon na lumilipas, nadadagdagan ang mga marka na nagsisilbing talaan ng haba ng buhay nito. Nakakalungkot man, namatay ang kabibe habang isinasagawa ang pagsusuri upang malaman ang edad nito. Gayunpaman, nanatili itong isa sa mga pinakamatandang hayop na napatunayang nabuhay sa ating planeta. Jomonsugi, Japan's ancient cedar guardian. Sa isang maulap at basang kagubatan ng Japan, may isang puno na maaaring nabubuhay na bago pa man maisulat ang unang mga pahina ng kasaysayan. Sa isla ng Yakushima sa timog ng Japan, matatagpuan ang Jomonsugi, isang napakalaking Japanese cedar na kinikilalang isa sa pinakamatatandang puno sa mundo. Bagamat hindi pa rin tiyak ang eksaktong edad nito, tinatayang nasa pagitan ng 2,000 hanggang 7,000 taon na itong nakatayo sa kabundukan. Sa loob ng maraming siglo, hinarap ng punong ito ang walang tigil na ulan, malalakas na bagyo at pabago-bagong klima. Dahil sa sobrang tanda nito, unti-unti nang nabulok ang pinakasentro ng puno, dahilan upang maging mahirap matukoy ang tunay nitong edad. Ngayon, isa itong pambansang simbolo ng Japan at dinarayo ng libu-libong turista taon-taon. Kailangan pa ng mahabang paglalakad sa kagubatan bago ito marating, na para bang binabantayan mismo ng kalikasan ang sinaunang higanteng ito. Habang patuloy na nagbabago ang mundo, nananatiling nakatanaw ang Jomonsugi sa kabundukan, tahimik na nagdadala ng mga alaala ng libu-libong taon. Hawaii's millennia-old black coral colony. Sa madilim na kailaliman ng karagatan ng Hawaii, may isang nilalang na nagsimulang mabuhay. Noong itinatayo pa lamang ang mga sinaunang piramid, malalim sa karagatan ng Hawaii, natuklasan ng mga siyentipiko ang mga kolonya ng black coral na may edad na umaabot sa higit 4,200 taon. Hindi ito katulad ng makukulay na koral na karaniwang nakikita sa mababaw na dagat. Lumalaki ito sa malamig at madilim na bahagi ng karagatan kung saan halos walang liwanag na nakararating. Napakabagal ng paglaki ng black coral. Sa loob ng 1 taon,
halos hindi mapapansin ng mata ang pagbabago sa laki nito. Ngunit sa paglipas ng libo-libong taon, nabubuo ang mga estrukturang nagsisilbing tahanan ng iba't ibang organismo sa dagat. Mas mahalaga pa rito ang kakayahan nitong magtala ng impormasyon tungkol sa sinaunang karagatan, tulad ng growth rings ng puno na itatala sa katawan nito ang mga pagbabago sa temperatura at kondisyon ng dagat sa loob ng maraming milenyo. Dahil dito, mahalagang pinag-aaralan ang black coral upang mas maunawaan ang kasaysayan ng ating planeta at ang pagbabago ng klima sa paglipas ng panahon. Methuselah, California's hidden ancient pine. May isang puno sa California na napakatanda. Itinago ng pamahalaan ang eksaktong lokasyon nito upang maprotektahan ito. Sa White Mountains ng California, matatagpuan ang Methuselah, isang Great Basin bristlecone pine na may edad na humigit kumulang 4,855 taon. Ito ang pinakamatandang non-clonal tree na napatunayang buhay pa sa kasalukuyan. Nagsimula ang buhay nito noong panahon na hindi pa tapos itayo ang Great Pyramid of Giza sa Egypt. Habang umuunlad ang mga imperyo at nawawala sa kasaysayan, nanatili itong matatag sa isang tigang at mabatong kapaligiran. Ang sikreto ng mahabang buhay nito ay ang matinding lugar na tinitirhan nito. Kaunti lamang ang mga organismo na kayang mabuhay sa taas at lamig ng kabundukan. Dahil dito, kakaunti rin ang mga peste at sakit na maaaring makasira rito matapos maputol ang isa pang sinaunang puno noong dekada 1960. Habang sinusuri ng mga mananaliksik, nagpasya ang mga autoridad na ilihim ang eksaktong lokasyon ng Methuselah upang hindi ito mapahamak. Gran Abuelo, the great-grandfather tree of Chile. Paano kung may isang puno na mas matanda pa kaysa sa pinakamatandang puno na opisyal na kinikilala ng siyensya? Sa timog ng Chile, sa loob ng Alerce Costero National Park, matatagpuan ang Gran Abuelo o Great-Grandfather. Isa itong higanteng Patagonian cypress na pinaniniwala ang maaaring umabot sa 5,400 taon ang edad. Noong 2022, gumamit ang mga siyentipiko ng bagong paraan ng pagsusuri upang tantiyahin ang edad nito. Bagamat hindi pa ganap na kumpirmado ang resulta, ipinapakita ng mga pag-aaral na may malaking posibilidad na mas matanda pa ito kaysa sa Methuselah. May taas itong halos 28 metro at may napakalapad na puno na bunga ng libu-libong taon ng mabagal na paglaki. Sa bawat taon na lumilipas, nagdadagdag lamang ito ng manipis na layer ng kahoy habang patuloy na nakikipaglaban sa ulan, hangin at panahon. Dahil sa kasikatan nito, dumami ang mga bumibisita sa lugar. Kaya naman naging mahalaga ang mga hakbang para maprotektahan ang ugat at paligid ng puno mula sa pagkasira. Old Chico, Sweden's Ice Age survivor. Sa unang tingin, mukha lamang itong ordinaryong puno, ngunit ang mga ugat nito ay nagsimula pang mabuhay noong katatapos pa lamang ng huling Ice Age. Sa kabundukan ng Sweden, matatagpuan ang Old Chico, isang Norway spruce na may root system na tinatayang nasa 5,550 taon ang edad. Bagamat bata pa ang nakikitang puno sa ibabaw, ang mga ugat nito ay patuloy na nabubuhay at lumilikha ng bagong mga puno sa loob ng halos 10 milenya. Nabuo ang root system nito matapos umatras ang mga glacier na dating bumalot sa Scandinavia. Habang unti-unting nagbabago ang klima ng mundo, nanatiling buhay ang ugat nito sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapalit ng mga trunk sa ibabaw ng lupa. Ang dahilan kung bakit espesyal ang Old Chico ay hindi ang taas o laki nito, kundi ang pambihirang kakayahan nitong magpatuloy sa buhay sa kabila ng napakahabang panahon. Ito ay isang halimbawa ng clonal organism, kung saan ang pangunahing sistema ng ugat ang tunay na organismo. Habang lumipas ang libu-libong taon ng kasaysayan ng tao, tahimik lamang itong nanatili sa kabundukan ng Sweden. Deep sea glass sponges of the East China Sea. Sa kailaliman ng karagatan kung saan halos walang liwanag at napakababa ng temperatura, may mga nilalang na maaaring nabubuhay na sa loob ng 15,000 taon. Sa ilalim ng East China Sea at sa malamig na tubig malapit sa Antarctica, matatagpuan ang mga glass sponge. Sa unang tingin, hindi sila mukhang hayop. Wala silang utak, kalamnan,
o mga organong karaniwang nakikita sa ibang nilalang. Ngunit sa kabila nito, kabilang sila sa mga pinakamatatandang hayop na natuklasan ng siyensya. Ang kanilang katawan ay binubuo ng silika, ang parehong material na ginagamit sa paggawa ng salamin. Dahil dito, nagmumukha silang mga kristal na istruktura na nakatanim sa sahig ng karagatan. Napakabagal nilang lumaki. Minsan ay mas mababa pa sa 1 milimetro bawat taon. Ayon sa mga pag-aaral, may ilang glass sponge na maaaring umabot sa edad na 15,000 taon. Ibig sabihin, nagsimula silang mabuhay noong unti-unti pa lamang natatapos ang huling Ice Age. Bukod sa kanilang edad, pinag-aaralan din sila ng mga siyentipiko dahil sa kakaibang disenyo ng kanilang katawan na maaaring makatulong sa mga makabagong teknolohiya at engineering. Pando, the giant living aspen colony. Mukha itong isang buong kagubatan, ngunit ang totoo, isa lamang itong buhay na organismo. Sa Fish Lake National Forest sa Utah, matatagpuan ang pando, isang napakalawak na kolonya ng quaking aspen trees na sumasaklaw sa mahigit 100 ektarya. Sa unang tingin, tila binubuo ito ng libu-libong magkakahiwalay na puno. Ngunit sa ilalim ng lupa, lahat sila ay konektado sa iisang root system. Tinatayang may humigit kumulang 47,000 puno ang bumubuo sa pando. Ang bawat isa ay genetically identical na nangangahulugang bahagi silang lahat ng iisang organismo. Bagamat may debate tungkol sa eksaktong edad nito, pinaniniwala ang nasa pagitan ng 9,000 hanggang 80,000 taon ang kabuuang edad ng root system nito. Sa loob ng napakahabang panahong iyon, nakaligtas ito sa pagbabago ng klima, pagdating at pagkawala ng iba't ibang hayop, at pag-usbong ng mga sinaunang sibilisasyon. Ngayon, nahaharap ito sa mga bagong hamon. Ang sobrang pagkain ng mga usa sa mga batang puno ay nagbabanta sa kakayahan nitong magpatuloy sa susunod na mga siglo. Posidonia oceanica, the ancient Mediterranean seagrass. Sa ilalim ng malinaw na tubig ng Mediterranean Sea, may isang organismo na nagsimulang mabuhay bago pa man lumitaw ang modernong tao. Ang Posidonia oceanica ay isang uri ng seagrass na bumubuo ng malalawak na damuhan sa ilalim ng dagat. Noong 2012, natuklasan ng mga siyentipiko na may isang kolonya nito malapit sa Spain na maaaring umabot sa edad na 100,000 taon. Hindi ito isang simpleng halaman. Sa loob ng napakahabang panahon, patuloy itong lumawak sa pamamagitan ng mga underground stems na tinatawag na rhizomes. Ang bawat bagong usbong ay bahagi ng parehong organismo, dahilan upang mabuo ang isang napakalaking kolonya sa seabed. Napakahalaga ng Posidonia oceanica sa kalikasan. Nagsisilbi itong tahanan ng maraming isda at iba pang lamang dagat. Bukod dito, isa rin ito sa pinakamahusay na tagasipsip ng carbon dioxide sa planeta na tumutulong laban sa epekto ng climate change. Sa kasamaang palad, nanganganib ito dahil sa polusyon, pagdami ng mga bangka at pag-init ng karagatan. Ang pagkawala nito ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa buong Mediterranean ecosystem. Turritopsis dohrnii, the immortal jellyfish. Paano kung may isang nilalang na kayang baliktarin ang proseso ng pagtanda at magsimulang muli? Ang Turritopsis dohrnii, na mas kilala bilang immortal jellyfish, ay isa sa pinakakahangahangang organismo sa mundo. Sukat lamang ito ng ilang milimetro, ngunit taglay nito ang kakayahang hindi kayang gawin ng ibang hayop. Kapag nasugatan, nagutom o tumanda, hindi ito basta namamatay. Sa halip, kaya nitong ibalik ang sarili nitong mga selula sa mas batang yugto ng buhay. Mula sa pagiging adult jellyfish, maaari itong bumalik sa polyp stage at muling simulan ang buong life cycle nito. Sa teorya, nangangahulugan ito na wala itong natural na limitasyon sa haba ng buhay. Hanggat hindi ito nakakain ng predator o naaapektuhan ng sakit at aksidente, maaari nitong ulitin ang prosesong ito ng paulit-ulit. Dahil sa kakaibang kakayahang ito, naging sentro ito ng maraming pag-aaral tungkol sa pagtanda, cellular regeneration, at posibleng mga susunod na pag-unlad sa medisina. Horse stromatolites, Earth's oldest living architects. Bago pa magkaroon ng mga hayop, puno, at maging ng oxygen na ating nilalanghap, mayroon ng mga organismong bumubuo ng pundasyon ng buhay sa Earth. Sa baybayin ng Western Australia,
matatagpuan ang mga stromatolites, mga istrukturang nililikha ng kolonya ng cyanobacteria. Sa unang tingin, para lamang silang mga bato sa mababaw na tubig. Ngunit ang katotohanan ay kinakatawan nila ang isa sa pinakamatandang anyo ng buhay na umiiral hanggang ngayon. Ang mga ninuno ng mga organismong ito ay nagsimulang lumitaw, humigit kumulang 3.5 bilyong taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, wala pang mga hayop, halaman o komplikadong buhay sa planeta. Sa pamamagitan ng photosynthesis, dahan-dahan silang naglabas ng oxygen sa kapaligiran. Sa loob ng bilyon-bilyong taon, binago nila ang komposisyon ng atmosfera at ginawa itong angkop para sa pag-usbong ng mas komplikadong mga organismo. Kung wala ang mga sinaunang microorganism na ito, malamang na hindi kailanman nabuo ang mga ecosystem na sumusuporta sa lahat ng buhay na kilala natin ngayon.